carry the cross, reaching the lost. Heaven is counting on you. Ang unang libro ni Moses, Genesis chapter 27. At nangyari, nang matanda na si Isaac at malabo na ang kanyang mga mata, na ano pat hindi na siya makakita, ay tinawag si Esau na kanyang anak na panganay, at sinabi sa kanya, "Anak ko." At kanyang sinabi, "Narito ako." At sinabi niya, "Narito, ako'y matanda, at hindi ko nalalaman ang kaarawan ng aking kamatayan. Ngayon nga'y kunin mo, ipinamamanhi ko sa iyo, ang iyong almas, ang iyong lalagyan ng pana, at ang iyong busog, at lumabas ka sa parang at ihuli mo ako ng usa, at igawa mo ako ng masarap na pagkain, na aking ibig, at dalhin mo rito sa akin, upang ako'y kumain, upang ikaw ay basbasan ko bago ako mamatay." At pinakikinggan ni Rebeka nang nagsasalita si Isaac kay Esau na kanyang anak. At naparoon si Esau sa parang upang manghuli ng usa at upang madala. At isinaysay ni Rebeka kay Jacob ng kanyang anak na sinasabi, "Narito, narinig ko ang iyong ama na nagsasalita kay Esau na iyong kapatid, na sinasabi, dalhan mo ako ng usa at igawa mo ako ng pagkaing masarap upang ako'y kumain. At ikaw ay aking basbasan sa harap ng Panginoon bago ako mamatay. Ngayon nga, anak ko, sundin mo ang aking tinig ayon sa iniutos ko sa iyo. Pumaroon ka ngayon sa kawan at dalhin mo rito sa akin ang 2 mabuting anak ng kambing, at gagawin kong masarap na pagkain sa iyong ama ayon sa kanyang ibig. At dadalhin mo sa iyong ama upang kumain. Ano pat ikaw ay kanyang basbasan bago siya mamatay." At sinabi ni Jacob kay Rebeka na kanyang ina, "Narito, si Esau na aking kapatid ay taong mabalahibo, at ako'y taong makinis. Marahil ay hihipuin ako ng aking ama, at aariin niya akong parang nagdaraya sa kanya, at ang aking mahihita ay sumpa at hindi basbas." At sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Sa akin mapunta ang sumpa sa iyo, anak ko. Sundin mo lamang ang aking tinig, at yumaon ka, na dalhin mo sa akin." At siya yumaon at dinala sa kanyang ina, at gumawa ang kanyang ina ng masarap na pagkain na ibig ng kanyang ama. At kinuha ni Rebeka ang mainam na damit ni Esau na kanyang anak na panganay na nasa kanya sa bahay, at isinuot kay Jacob na kanyang bunsong anak. At ang mga balat ng mga anak ng kambing ay ibinalot sa kanyang mga kamay, at sa kinis ng kanyang liig, at kanyang ibinigay ang pagkaing masarap at ang tinapay na kanyang inihanda sa kamay ni Jacob na kanyang anak. At siya lumapit sa kanyang ama at nagsabi, "Ama ko." At sinabi niya, "Narito ako." "Sino ka, anak ko?" At sinabi ni Jacob sa kanyang ama, "Ako'y si Esau na iyong panganay. Ginawa ko ang ayon sa sinabi mo sa akin. Bumangon ka, ipinamamanhik ko sa iyo. Maupo ka at kumain ka ng aking usa upang basbasan ako ng iyong kaluluwa." At sinabi ni Isaac sa kanyang anak, "Ano't kay dali mong nakasumpong, anak ko?" At sinabi niya, "Sapagkat binigyan ako ng mabuting kapalaran ng Panginoon mong Diyos." At sinabi ni Isaac kay Jacob, "Lumapit ka rito. Ipinamamanhik ko sa iyo upang hipuin kita, anak ko, kung tunay na ikaw ang aking anak na si Esau o hindi." At lumapit si Jacob kay Isaac na kanyang ama, at hinipo siya at sinabi, "Ang tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang mga kamay ay mga kamay ni Esau." At hindi siya nakilala sapagkat ang kanyang kamay ay mabalahibo, gaya ng mga kamay ni Esau na kanyang kapatid. At sa gayoy binasbasan siya. At sinabi niya,
Ikaw bang tunay ang aking anak na si Esau? At sinabi niya, Ako nga. At kanyang sinabi, Ilapit mo sa akin at kakain ako ng usa ng aking anak, upang basbasan ka ng aking kaluluwa. At kanyang inilapit sa kanya at kumain siya. At siya'y dinalhan niya ng alak at uminom. At sinabi sa kanya ni Isaac na kanyang ama, Lumapit ka ngayon at humalik ka sa akin, anak ko. At siya'y lumapit at humalik siya sa kanya, at naamoy ng ama ang amoy ng kanyang mga suot. At siya'y binasbasan na sinabi, Narito ang amoy ng aking anak ay gaya ng amoy ng isang parang na pinagpala ng Panginoon. At bigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit, at ng taba ng lupa, at ng saganang trigo at alak. Ang mga bayan ay mga glingkod nawa sa iyo, at ang mga bansa ay magsiyukod sa iyo. Maging Panginoon ka nawa ng iyong mga kapatid, at magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina. Sumpain nawa ang mga sumusumpa sa iyo, at maging mapapalad ang mga magpapala sa iyo. At nangyari pagkatapos ng pagbabasbas ni Isaac kay Jacob, at bahagya ng kaalis ni Jacob sa harap ni Isaac na kanyang ama, ay dumating si Esau na kanyang kapatid na galing sa kanyang panghuhuli. At siya may gumawa ng masarap na pagkain at dinala niya sa kanyang ama at sinabi niya sa kanyang ama, Bumangon ka ang ama ko at kumain ng usa ng kanyang anak, upang basbasan ako ng iyong kaluluwa. At sinabi ni Isaac na kanyang ama sa kanya, Sino ka? At kanyang sinabi, Ako ang iyong anak, ang iyong panganay na si Esau. At nangilabot na mainam si Isaac at sinabi, Sino nga iyaong kumuha ng usa at dinala sa akin at ako'y kumain yaon bago ka dumating? At aking binasbasan siya. Oo, at siya'y magiging mapalad. Nang marinig ni Esau ang mga salita ng kanyang ama ay humiyaw ng malakas at nang di kawasang kapanglawan. At sinabi sa kanyang ama, Basbasan mo ako. Ako naman, o ama ko. At kanyang sinabi, Naparito ang iyong kapatid sa pamamagitan ng daya at kinuha ang basbas sa iyo. At kanyang sinabi, Hindi ba matuwid ang pagkatawag sa kanyang Jacob? Sapagkat kanyang inagawan ako nitong makalawa. Kanyang kinuha ang aking pagkapanganay at narito, ngayon kinuha ang basbas sa akin. At kanyang sinabi, Hindi mo ba ako ipinaglaan ng basbas? At sumagot si Isaac at sinabi kay Esau, Narito, inilagay ko siyang Panginoon mo, at sa kanya ibinigay kong lingkod ang lahat niyang mga kapatid. At sa trigo at sa bagong alak ay kinandili ko siya, at sa iyo'y ano ngang magagawa ko ngayon, anak ko? At sinabi ni Esau sa kanyang ama, Wala ka ba kundi isa lamang basbas, ama ko? Basbasan mo ako. Ako naman, o ama ko. At humiyaw si Esau at umiyak. At sumagot si Isaac na kanyang ama at sinabi sa kanya, Narito, magiging sadya sa taba ng lupa ang iyong tahanan, at sa hamog ng langit mula sa itaas. At sa iyong tabak ay mabubuhay ka, at sa iyong kapatid ay maglilingkod ka. At mangyayari na pagka nakalaya ka, papagpagin mo sa iyong liig ang pamatok niya. At kinapuutan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na ibinasbas sa kanya ng kanyang ama. At sinasabi ni Esau sa sarili, Malapit na ang mga araw ng pagluluksa sa aking ama. Kung magkagayoy, papatayin ko si Jacob na aking kapatid. At ang mga salita ni Esau na kanyang panganay ay nangaibalita kay Rebeka. At kanyang pinasuguan at tinawag si Jacob na kanyang bunso at sa kanya'y sinabi, Narito ang iyong kapatid na si Esau ay naaaliw tungkol sa iyo, na inaakalang patayin ka. Ngayon nga, anak ko, sundin mo ang aking tinig, at bumangon ka, at tumakas ka hanggang kay Laban na aking kapatid sa Haran.
at dumuon ka sa kanyang ilang araw hanggang sa mapawi ang galit ng iyong kapatid. Hanggang ang galit sa iyo, ang iyong kapatid ay mapawi at malimutan niya ang ginawa mo sa kanya. Kagayoy, pasusuguan kita at ipasusundo kita mula roon. Bakit kapwa mawawala kayo sa akin sa isang araw? Sinabi ni Rebeka kay Isaac, ako'y yamot na sa aking buhay dahil sa mga anak na babae ni Het. Kung si Jacob ay mag-asawa sa mga anak ni Het na gaya ng mga ito, ng mga anak ng lupaing ito, ano pang kabuluhan sa akin ng aking buhay? Genesis chapter 28. At tinawag ni Isaac si Jacob, at siya'y binasbasan, at siya'y pinagbilinan, na sinabi sa kanya, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. Tumindig ka, pumaroon ka sa Padan Aram sa bahay ni Betuel, na ama ng iyong ina, at mag-asawa ka roon sa mga anak ni Laban, na kapatid na lalaki ng iyong ina. At ikaw ay pagpalain nawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ikaw ay palaguin, at ikaw ay paramihin, upang ikaw ay maging kapisanan ng mga bayan, at ibigay nawa sa iyo ang pagpapala kay Abraham sa iyo, at 10 sa iyong binhi, upang iyong ariin ang lupaing iyong pinaglakbayan, na ibinigay ng Diyos kay Abraham. At pinapagpaalam ni Isaac si Jacob, at naparoon siya sa Padan Aram kay Laban, anak ni Betuel na taga Syria, na kapatid ni Rebeka na ina ni Jacob at ni Esau. Nakita nga ni Esau na binasbasan ni Isaac si Jacob, at siya ay pinaparoon sa Padan Aram upang doon mag-asawa. At nang siya'y basbasan, ay pinagbilin sa kanya na sinasabi, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. At sumunod si Jacob sa kanyang ama at sa kanyang ina, at naparoon sa Padan Aram. At nakita ni Esau na hindi nakalulugod ang mga anak ng Kanaan kay Isaac na kanyang ama. Naparoon si Esau kay Ismael at nag-asawa kay Mahalet, anak ni Ismael na anak ni Abraham, na kapatid na babae ni Nabawet, bukod pa sa mga asawang mayroon na siya. At umalis si Jacob sa Beersheba at napasa dakong Haran, at dumating sa isang dako at nagparaan ng buong gabi roon sapagkat lumubog na ang araw, at kumuha ng isa sa mga bato sa dakong yaon at inilagay sa kanyang ulunan at nahiga sa dakong yaon upang matulog. At nanaginip at narito ang isang hagdan na ang puno ay nasa lupa at ang dulo ay umaabot sa langit, at narito ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog doon. At narito ang Panginoon ay nasa kataas-taasan yaon at nagsabi, ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama at ang Diyos ni Isaac. Ang lupaing kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. At ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa, at kakalat ka sa kalunuran, at sa silanganan, at sa hilagaan, at sa timugan, at sa iyo at sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. At narito't ako'y sumasa iyo, at iingatan kita saan ka man pumaroon, at pababalikin kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. At nagising si Jacob sa kanyang panaginip at nagsabi, tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito at hindi ko nalalaman. At siya'y natakot at kanyang sinabi, kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos, at ito ang pintuan ng langit. At si Jacob ay bumangong maaga ng kinaumagahan at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulunan niya, at kanyang itinayo na pinakaalala, at kanyang binuhusan ng langis sa ibabaw. At ang ipinangalan niya sa dakong yaon ay Bethel. Datapot ang pangalan ng bayan ng una ay Luz. Si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung sa akin ang Diyos, at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran, at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain, at damit na maisusuot.
na ano pat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. Ang batong ito na aking itinayo na pinakaalala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang, ang 10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo.